Hello gorgeous! Ayan, at for today's video, magchichikahan lang naman tayo, opo. And before anything else, maglalagay nga lang pala tayo nitong lock ng ating coin purse. Hindi ko alam kung anong specific na tawag dito sa pinaka-lock nitong coin purse na to. Kung alam nyo, i-comment nyo naman dyan sa baba para now alam ko na, opo. And ayan, actually itong video na to is parang maliit na video lang nitong ginagawa kong big orders, which is 30 pieces na coin purse, na nakuha ko lang tong customer na to dahil nag-comment lang naman ako sa post niya. Opo. Actually, hindi talaga ako pala comment sa mga naghahanap na customer dun sa mga group page na mga crochet na mga hinahanap nilang item na meron ako. Pero ewan ko ba bakit nag-comment ako dito sa post na to and nakuha ko itong customer na to. And yun nga, nag-order nga siya sa atin ng 30 pieces nitong coin purse na gantong style. Pero plain lang naman compare dun sa pinost ko sa pinakang comment section niya. Actually, nung una nagbaka sakali lang naman ako mag-comment since kapopost lang niya siguro mga 30 minutes ago nung nag-comment ako, and then may mga nag-comment na ring ibang mga crocheter na nagre-recommend dong gawa nila and carry daw nilang mag-customize. And then yun nga, nagbaka sakali pa rin ako, nag-comment pa rin ako na sabi ko kaya ko pong gumawa, meron na po akong sample na may nag-bulk order sa akin, kaya naman po may experience na po ako sa bulk order. So ayun, naglagay lang ako ng konting details doon sa comment section, and hindi ko akalain na magme-message sa akin si madam and gusto niyang tanungin yung mga details pa, ganun. Kumbaga nag-usap pa kami sa PM, and then napili niya ako sa lahat ng mga nag-comment na nagko-customize, kaya daw nila may nag-send din ng photos doon sa comment section. And then ako yung napili ni madam, and thankful nga tayo dahil 30 pieces nga yung in-order niya. Kumbaga kaya natin, at saka syempre kita na yun as a crocheter. Ayun, kaya ko kinikwento ko to kasi isa rin yun sa tip para makahanap ka nga ng customer mo, which is magpo-promote ka talaga ng product mo, kasi kung hindi ka talaga makakahanap ng customer mo. At saka isa pa, syempre kapag nagpo-promote ka, mas better na meron ka talagang own picture na ikaw talaga yung gumawa ng product na yun, kasi basehan din yun ng customer do sa quality ng gawa mo. Tulad yan, mabalik tayo sa own picture, o diba si Kuti nga na talagang inspirasyon din ng maraming crafters, halos gawin na niya ang lahat dun sa mga photos niya, magkaroon lang ng watermark kasi nga laging ninanakaw yung photos niya, and ginagamit to pang promote ng sarili nilang product, which is maling-mali talaga kasi nga yung expectation versus reality ng customer. And alam nyo kasi guys, a handmade product, hindi talaga maduduplicate yan kahit ikaw pa mismo yung gumawa niyan. Kaya naman, never grab photos ng iba para may ma-promote lang kayo. Mas better na kayo mismo yung gumawa. And ito pa, kasi yung pricing, diba? Kapag ka nagawa mo na yung isang bagay, alam mo nang mag-price, kung paano mo siya ipa-price, kung ano ba yung tamang presyo ng product na ginawa mo. Kasi na-experience mo na siya, gawin mismo sa sarili mo, 'di ba? Pwede niyo namang sabihin na ikaw nga ate, meron ka ngang hindi pa nagagawang item tapos nagbenta ka na. So ito naman ang sagot ko sa customer, 'di ba? Pag gano'n na first time kong gagawin yon. So, estimation lang po yung price na ibibigay ko sa inyo. Pwedeng magbago, pwedeng bumaba, depende po after kung magawa yung item na nire-request nyo. Ganon ang sasabihin nyo sa customer, lalo na kapag hindi nyo pa na siya nagagawa personally. Pero alam nyo ba na hindi rin naman ako expert sa mga ganitong pagpapromote ng product. Pero natututo ka kasi sa experience mo. Kasi alam nyo ba na dumating na rin ako sa point na thank you na lang yung bayad dun sa pagod ko. At dahil nga naggaling-galingan tayo at nasayangan tayo sa customer, ang ginawa natin, inaccept natin yung bagay na alam natin hindi pa natin nagagawa, tas nagpresyo tayo ng biglaan na hindi natin alam kung tama ba yung presyo natin. Tapos syempre dahil no choice na tayo at yun na yung price natin, bandang huli wala na, parang ang binayaran na lang ng customer is yung mga materials na nagamit mo, pero yung pagod is thank you na lang, ganun. And syempre dahil charge to experience na nga, alam na natin yung gagawin natin sa mga susunod. Kumbaga alam na natin yung pricing ng specific product na ginawa natin, and meron na rin tayong pangbigay na sariling photo dun sa mga magtatanong pa sa mga susunod dating customer ng product na yun, o diba? Tulad ng blanket bouquet, before ko kasi inaccept yun, hindi pa rin talaga ako nakakagawa nun, pero inaccept ko yung order ng customer kahit hindi ko pa siya na-experience. Dahil nga, yung blanket bouquet is trending naman. So, marami na mga crocheter na gumagawa nun. So, marami nang nagpo-post kung ilan, nagsasagot sila sa mga comment section kung ilan na yung yarn na mga nagamit nila. Tapos,
yung mga price nila. Minsan pinopost na rin nila. So dun lang ako nag-base. Nag-base ako doon, tapos ayun nga, sobra pa nga yung yarn na na-order ko. And then sakto lang din yung price na binigay ko sa customer. Hindi lugi, pero okay na, sakto na yon. So nag-fix na ako dun sa ganong price. And syempre, happy na ako dun sa nagawa ko. Kasi nga, minsan kung hindi mo nga rin alam, dapat marunong ka rin magtanong sa mga kapwa crocheter mo. Kaya nga maganda rin talaga yung may mga group na nasasalihan ka, kasi doon ka nagpro-promote, doon ka rin nag-a-ask ng mga tanong na hindi mo alam about sa pinapasok mong business, diba? Ayan, hindi ko maiwasan mag-share ng experience kong ganito kasi may mga nanonood sa akin baguhang crocheter pa lang, tapos na-inspire sila kapag nagpo-post ako ng packaging video na sana daw sila rin is magkaroon ng pa-order, kasi estudyante pa lang din sila, gusto nila na magkaroon din sila ng pa-order, ganun. Parang gusto rin nila ma-experience na magkaroon ng pa-order. Isa lang naman kasi ang dapat nating gawin para makapag-pa-order tayo, guys. Gumawa tayo and mag-promote. Kasi kung hindi tayo gagawa at hindi tayo mag-promote, ano mangyayari sa business natin? Walang mangyayari kasi hindi naman nakikilala ng tao. Kasi kapag patuloy ka naman nagpro-promote ng product mo, makikita at mapapansin ka din ng tao at makakahanap ka din ng right customer mo. And that's all, gorgeous. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching.